Willie, Doc Lisa to. Nandito tayo sa UP Diliman. Dito ako nag-aral dati. Kakabigay ko lang po na isang health lecture sa mga staff at ibang professors. I-share ko lang sa inyo yung mga tinuro ko sa kanila at yung mga tanong nila. Meron silang 4 na tanong na in-explain natin. First question 1. Doc, nakakasira ba ng kidneys ang pag-inom ng gamot sa high blood at diabetes? Ito po tanong ng mga staff dito sa UP. Ang sagot po ay hindi. Ang kidneys natin, ang pangunahing cause kung bakit nasisira ang kidneys natin ay dahil nga po sa high blood at sa diabetes. Pag mataas ang blood pressure nyo, pag mataas ang blood sugar nyo, yan po nakakasira ng mga ugat sa kidneys. Pag nasira to, tataas ang creatinine, aabot sa dialysis. Kaya nga po natin binibigyan ng gamot sa high blood, ginagamot sa diabetes para makontrol itong dalawang sakit at hindi na nga masira ang kidney. So kabaliktaran po ang katotohanan na nakaligtas pa ng buhay nyo itong gamot sa high blood at diabetes. Base po sa pag-aaral, pag yung blood pressure natin, palagay natin, mataas sa 140/90, palagay natin blood pressure nyo 160/100. Ayon sa pag-aaral, ay nababawasan po ng 10 taon ang buhay natin. So pag ang edad nyo dapat 80 years old aabutin, minus 10 years, di 70 years old na lang. Pero pag makokontrol ang high blood, ang diabetes, syempre kung makukuha natin sa pagkain, bawas alat, bawas taba, maganda. Pero minsan nagkakaedad, may tulong po. Ang pag-inom ng maintenance ng gamot sa high blood, maintenance ng gamot sa diabetes, dyan po maproprotektahan ang kidneys nyo at hindi na masisira. So yan po ha. Ano yung sinasabing masisira yung kidneys sa gamot? Hindi po gamot sa high blood at diabetes. Baka ang tinutukoy nyo yung mga pain relievers. Yung mga pain relievers natin, gamot sa kirot, hindi ko nga pinapayo uminom kayo nito kasi pag sobra dami ang pag-inom nyo ng mga pain relievers, dyan po pwede masira ang kidneys natin. Pero yung gamot sa high blood and diabetes, safe po yan. So ang tanong, anong gagawin kung masakit ang katawan ko? Hindi kailangan uminom agad ng pain reliever. Pwede naman i-stretch, pwede lagyan ng mainit na tubig, maligamgam. Meron ding mga pamahid, yung mga gel. At least hindi na kayo inom ng tableta, mga pain relievers. Kasi nga, systemic yan pupunta sa buong katawan at pwede masira ang kidneys natin. Okay, so high blood at diabetes, safe po ang gamot, kailangan inumin. Anong gusto nating numero? Ang gusto nating numero sa high blood, 140/90 or mas mababa pa. Yan ang pinaka-normal. Pero kung meron kayong diabetes o may heart disease o may sira ang kidneys, pwede natin ibaba pa yung blood pressure, mga 130/80, mas maganda pa yan. Pero ang pinaka-ideal sa lahat ay 120/80. So, tandaan nyo itong mga numero. Second question. Ito, lagi tinatanong. Pwede ba, Doc, ang munggo, mani, sa may uric acid daw? Pwede ba kumain ng taho, tofu? Ang sagot, pwede. Hindi naman bawal po. Mali kasi talaga yung lumalabas sa mga news, yung mga nababalitaan nyo. Yung sinasabing bawal, doon lang po sa may gout at mataas yung uric acid. Ano po ibig sabihin nito? Pag nagpa-blood test kayo na lumabas mataas yung uric acid ninyo, sobra taas. Tapos may gout kayo, ibig sabihin lumalabas na yung mga tophi, merong mga bukol-bukol lumalabas sa kamay, sa siko, ang taas ng uric acid. Diyan po kailangan magbawas ng uric acid. Pero kung ordinary arthritis, pwede naman kumain ng mani, tofu, veggie meat, very healthy po yan. Vegetable protein yan. Sobra nga masustansya ang mani, munggo, sitaw, very healthy po yan. So ano ang bawal? Kunwari meron talaga kayong gout, meron kayong mataas na uric acid. Ang bawal talaga, karne. Karne, laman loob. Diba? Bopis, lamang loob, sisig, alak, bawal kung mataas na uric acid. Ito talaga nagpapa-atake kasi animal protein yan galing sa karne, mas masama. Pero yung vegetable protein galing sa halaman, mga sitaw, mani, munggo, healthy po yan sa tamang dami. Sinabi na to ng mga rheumatologists natin.
Okay? So, pwede po kumain. Sayang kasi, very healthy to. Pag hindi kayo kakain nitong vegetable protein, munggo, sitaw, ano kakainin nyo? Puro pork chop na lang, puro prito na lang. Ayun, doon nga tayo nagkakaproblema sa puro mantika na kinakain. Pangatlong question, tinanong to sa akin kanina. Doc, bakit ako tumataba? Hindi na nga ako kumakain. Ang kinakain ko na lang sa gabi ay prutas. Prutas na lang daw kinakain niya. Pinya, mangga. Di na daw siya nagra-rice. Di na nakakain. So, bakit tumataba? So, ito po ang dahilan. Ang pagkain ng prutas po, posible makataba. Depende sa prutas na kakainin nyo. Ang prutas po, hindi po siya all you can eat. Hindi yung lahat ng prutas pwede na. Merong prutas na pang-diet, pwede nyo kainin. Merong prutas, pag sinobrahan, nakakataba. Ano yung pwede pang-diet? Mansanas, pwede. Saging, 80 calories ang saging, pwede rin. Peras, pears, pwede rin. Ang mangga, masyadong mataas ang calories ang mangga. Isang mangga, mga 200 to 250 calories. Katumbas na yan isang platong kanin. Kaya pag kumain kayo ng 2 mangga sa isang araw, 2 platong kanin na yan. Pinya, napakatamis. Diba? 2 hiwa ng pinya, siguro 150 calories. Halos 1 cup of rice na rin. Kahit sabihin pa natin na healthy ang prutas, healthy siya, maganda sa katawan, pero nakakataba din. At may sugar din siya, may fructose siya. So, hindi siya all you can eat. Pwede kayo kumain ng ubas, konti lang, mga 10 peraso. Mangga, pwede 1 hiwa lang. Pinya, siguro maliit na slice lang. Pakwan, 1 slice lang. Tsaka isang tip ko pa sa pagkain ng prutas, hindi po pwede yung masyadong matamis. Alam ko, napakasarap kainin yung prutas na overripe, diba? Yung talagang matamis na matamis, yung malapit na masira. Pero pag sobrang tamis yung prutas, nakakataas ng blood sugar. So sa mga diabetic, pwede kumain ng prutas, huwag lang yung overripe na prutas. Sana malinaw po ha. Yan ang question 3. Question 4. Doc, bakit masakit ang likod at katawan ko? Yan. Dami nagtatanong dito, ba't ang masakit ng likod? Kadalasan, sumasakit ang likod natin, muscle pain yan. Sumasakit dito, tumitigas itong muscle sa likod. Pero meron akong tip sa inyo. Ang tip ko sa inyo, pag nakikinig kayo, baka after the Facebook Live, pumunta po kayo sa isang salamin. Tumingin kayo sa salamin at tumayo kayo. O kaya tawagin nyo si Mrs. o kaibigan nyo. Tumayo kayong dalawa, tignan nyo ang balikat nung kasama mo o kung may salamin, balikat mo. Kailangan ang balikat natin, pantay lang. Tingnan mo. Pantay yung kanan, pantay yung kaliwa. Oras na makita nyo na yung isang balikat ay nakabagsak, palagay natin ganito, o bagsak yung isang balikat, o nakaganito, bagsak ang isang balikat, dyan nag-uumpisa ang problema. Bakit? Kaya bumabagsak yung balikat, ibig sabihin, hindi na balance yung bigat ng katawan mo. Tulad nito, nakabagsak ito. Pag nakabagsak yung isang side, sigurado po ako, sasakit na yung tuhod nyo dito sa kaliwa. Sasakit dito sa may balakang, pati yung paa nyo sasakit. Bakit sasakit ang tuhod? Ay yung timbang nyo hindi na pantay. Dapat ang timbang natin, 50% kanang paa, 50% kaliwang paa. Ay nakatagilid tumabingi ka. So baka 70% ang bigat sa isang paa na overbigat yung kabila, 30% lang, hindi balanse. So bakit tumatabingi? Pwede dahil tumitigas yung muscle, kailangan nyo magpamassage. So magpapamasahe para lumambot yung mga muscles dito sa likod, sa pigi, sa paa. Isa ding dahilan bakit tumatabingi yung tao ay dahil sa flat feet. Ibig sabihin yung paa natin, pag titignan nyo, pag tumapak kayo ng nakapaa sa sahig, dapat merong butas yung paa. Kung ito yung paa natin, dapat may arch. At pwede nyo lagay yung daliri nyo sa ilalim ng paa, may arch. Pag yung paa nyo walang arch or konti lang yung arch, naka-flat, yun ang flat feet. So ang gamutan dyan, kailangan bumili ng rubber shoes na may arch. Dapat yung sapatos nyo may kurba. Or kung kahit tsinelas yung tsinelas walang kurba. Pero meron nabibiling mamahaling tsinelas na may arch para may suporta doon sa gitna ng paa natin. So rubber shoes, pwede kayo bumili sa SM. Sabi nga ni Doc Lisa, merong mga
ano mga brand, mga hush puppies, merong mura, merong magagandang rubber shoes kung gusto nyo. So, piliin nyo lang yung babagay sa inyo. So, yan yung 4 na tanong na tinatanong sa akin kanina. Meron pa isang tanong paano daw bababa yung high blood? Siguro ito na yung last question natin, question 5. Ang pinaka-problema po talaga sa high blood ay hindi lang yung pag-exercise, okay yan. Maganda yung dieting, may tulong din yan. Tigil sigarilyo, may tulong din yan. Pero ang pinakamaganda sa high blood ay bawasan yung alat ng kinakain. Yan ang pinaka number 1 problema natin sa Pilipinas. Ang recommended salt intake natin dapat mga 2 milligrams lang. 2 lang. Pero yung average diet ng Pilipino ay 4 times yung alat na kinakain natin. 4 times yung alat Bakit? Maalat tayo kumain. Yung mga nabibili natin dito, yung mga noodles, 'di ba? Yung noodles, pansit, ang daming alat niyan. Alam ko iba ginagawa nyo, nilalagay nyo lahat ng alat, tapos iinumin nyo yung maraming sabaw. Masama po yan Kahit ganong karaming sabaw ilagay nyo doon sa alat, maiinom nyo pa rin lahat yan, kahit malabnaw siya, papasok sa katawan, makakasira ng kidneys, at magkukos ng high blood yung alat. Kaya ang sikreto dyan, konti lang ilagay mong alat, konti lang yung sabaw. Kahit sa mga sarsa, sa adobo, konti lang po kakainin natin. Tsaka yung mga chichirya, ito talaga problema natin. Potato chips, kung ano-ano pang chips, maalat masyado. Dahil sobrang alat, dyan po tayo naka-high blood. Kaya sa Pilipinas, 25% may high blood. At hindi lang yung alat ang diferensya sa mga chips, mga chichirya. Ang problema natin dyan, yung betchin, monosodium glutamate. Sodium siya parang alat din siya. So, pwede rin siya magdulot ng high blood. So, yung pagkain ng chichirya at mga noodles, bawasan at damihan natin yung gulay at prutas sa tamang dami. Gaano karaming gulay at prutas? Tinanong ko nga sa kanila dito sa nilecture ko, hindi nila alam ano recommended Ang recommended, para simple lang, ay 2 tasang gulay at 2 tasang prutas araw-araw. So, 2 tasa. Pwede sa tanghali, 1 tasa. Sa gabi, 1 tasa. Sari-saring gulay at 2 tasang prutas din. In-estimate lang sa isang araw. So, sana nakatulong tong video natin. Naliwanagan itong very common questions tungkol sa high blood, diabetes, at yung tamang pag-inom nga. So, yun na lang po. Kung meron kayong high blood, diabetes, hindi makontrol nitong mga diet at exercise, kailangan po uminom na gamot para makontrol. So sa high blood, dapat below 140/90. Yan po ang normal. Hindi pwede lumampas ng 140/90. Sa blood sugar, kailangan below 126 milligrams per dl. Huwag lalampas sa 126. Pag lumampas sa 126 milligrams per dl, diabetic na. Pag diabetic, delikado. So tuloy lang yung maintenance at pa-check up lang po tayo sa ating doktor para ma-adjust ang inyong gamot. Sana nakatulong itong video sa inyo. Ang ganda nitong lagoon, Doc Lisa. Pakita mo itong mga water lilies. Napakaganda. Walang pollution dito. Inaayos pa. At malaking tulong itong UP sa akin Dito ako nag-aral, dito ako natuto, dito ko na plano dati kung paano tayo tutulong sa bayan. Natutuwa naman tayo after 35 years. Natutupad natin yung pagbigay ng tips sa inyo at umabot na tayo ng mga 10 million followers. Dati naglalakad ako dito, 0 followers tayo. Pero nandun na yung plano kong makatulong sa ating bayan. God bless po. Salamat po. Salamat po. God bless.